Tara, turuan kita. So ngayon, tatalakayin muna natin kung ano nga ba ang outliers. So, ang outliers ay mga data values na sobrang lumalayo o naiiba kumpara sa karamihan ng datos sa isang dataset. Mahalaga sila dahil maaari silang magbago ng kabuuang analysis at magbigay ng importanteng insight kung may error, kakaibang pattern, o mahalagang pangyayari sa data. Nice. So ngayon, bibigyan ko kayo ng ibang example o paano kumputin kung paano nga ba kumputin ang outlier. So, papakita ko na lang sa screen kung paano nga ba at ano nga ba ang pagkasunod-sunod nito para mas maintindihan ng mabuti. So dito, meron tayong data 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 30. So step 1, ayusin na ang data. So nakaayos na sila na kung ano yung pagkakasunod-sunod. So step 2 is hanapin ang quartile 1 and quartile 2 hanggang quartile 3. So meron tayong median. Sa gitna is number 8. Meron tayong quartile 1, medium ng lower half is 5, 6, 7. So, ang pinaka-gitna nun is number 6. Quartile 3, median ng upper half is 9, 10, and 30. So, ang pinaka-gitna nun is number 10. Sa step 3 naman, meron tayong interquartile range na 10 and 6. Sa step 4, compute the lower and upper fence. Ang lower fence is quartile 1, negative 1.5, and sa is equal 6, and negative 1.5, and parenthesis 4. So equal 6 and negative 6. So 6 and minus 6 is 0. So upper fence is quartile 3 plus 1.5 interquartile range equal 10 plus 1.5, and meron tayong parenthesis number 4, ganun ulit. So equal 10 plus 6 equal 16. So sa step 5 is meron tayong sa data set is 30 tapos 16. So magiging outliers natin is 30. So para para mag-gets nyo pa is ang kabuuan mahalaga ang pag-detect at pag-unawa sa outliers dahil nakaka-apekto sila sa accuracy ng analysis. Maaaring magpahiwatig ng errors o bagong insights at tumutulong sa mas valid at reliable na research result. So, doon lang tayo natatapos ng ating topic. Thank you!